po ang ating buting pastor at napakagawa pa dito sa loob ng komunikasyon. Praise the Lord! Kumusta po ang bawat sa mga kapatid? Ayan. Good morning po sa lahat. Good afternoon sa mga nanonood. Good evening sa ibang lugar. Amen. Kaya yung oras kasi natin eh. So again, a blessed morning po sa lahat. Kumusta po ang bawat isa? I believe with all my heart that we are all in good condition. Amen. Pumunta tayo dito sa bahay ni Lord para po damhin ang presensya ng Panginoon. Amen. The ultimate purpose why we come to this worship hall is to praise the Lord. Amen. Wala na pong iba. Amen. At ang pag-ibisisan natin ay ang Lord. Amen. Dito po ba kayo mga kapatid? Amen! Alam po, nasa ibang lugar yung isip niyo. So let us pray. Let us intune our heart. Please, let us intune our mind in hearing the Word of God. Amen? Amen! So let us pray. Can we close our eyes? Lord, we thank you for this wonderful morning again, O God. We thank you once again the privilege that you allow us to come in this worship hall, O God. We believe, Lord, that you have a great plan in our life why we are here in this place, O God. At this very moment of time, O Lord God, your servant is willing to stand at the front of your people, O God, to share your words today. Lord, I acknowledge all my limitation, that without you in my life, I can do nothing, O God. But for this moment, O God, again, I just want to borrow knowledge from you, wisdom from you, O Lord God, so that, Lord, I'm able to share your words in the midst of your people today, O God. And whatever be your words today that will be scattered in the midst of your people, allow their spirit to grasp your words today, O God. Open their spiritual ears so that, Lord, they will easily understand your words, O God. And whatever be the work of the enemy, Lord God, to snatch your words, O Lord God, please send your angels, send your spirit, send your presence in this worship hall, O God, so that, Lord, the enemy will not prevail in snatching your words in the midst of your people. Because your words is the very compass to find your will in our lives, O God. And that's why, Lord, be with us until this message will finish, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. I just want to speak about the title. Pakibasa niyo nga po mga kapatid. Bakit Tagalog? Baka sabihin nyo naman sa akin, Pastor, i-google ko muna. Wala po. Again, I will repeat our title today. It goes like this: your ministry matters to God. Yung ginagawa mo sa Panginoon, may kagawaran sa harapan ng Panginoon. May nangyayari. Maraming mga tao, sinasabi nila, when it comes about ministry, there are a lot of Christians, they are seeing themselves, wala akong naiaambag sa gawain ng Panginoon, Pastor. I don't have any. Sabi nila, nakaupo lang naman ako, Pastor, every Saturday, para wala akong naiaambag sa gawain ng Panginoon. Wala rin akong naitutulong, kahit kunti. Some people are putting in their mind that the small things that they are doing in the ministry is parang wala sa harapan ng Panginoon.
But this morning, beloved brethren, I want to prove, or I just want to say that whatever be the ministry that you are doing to the Lord, is small or big ministry, it matters to God. Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, gusto kong makita nyo ang mga sarili nyo o sarili natin na yung ginagawa natin sa Panginoon. Malaki man o maliit na bagay ang naiambag natin, may magagawa sa harapan ng Panginoon. Amen. Our theme today, it goes like this: important reasons why your ministry matters to God. I want to speak about 3 important reasons why our ministry it matters to God. And our source text it found in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58, and I did it in New International Version. Allow me to read it. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. I will repeat it at the phrase, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Halos lahat tayo dito, all of us in this worship hall, karamihan po, we have work. Tama po ba? Sino dito wala trabaho? Mangilan lang, di ba? But many of us, or halos lahat po tayo dito mga kapatid ay mga trabaho. At kung saan tayo nagtatrabaho mga kapatid, nakakakuha tayo ng sahod, tama po ba? Dahil kapag hindi na pinasakuran, alam mo, alis ka. Tama? Ano pang gagawin mo? 2 months, 3 months, hindi ka pinapasakuran. Ano yun? Kamartiran? Ano yun? Bayani? Wala akong bayani daw na nabubuhay. Nakita na po pa kayong bayani na buhay? Nandun daw sa libingan ng mga bayani, ibig sabihin, karamihang bayani, nakamatay na daw. So, ibig sabihin mga kapatid, when we give a deeper study about the praise, because you know that your labor in the Lord is not in vain, yung ginagawa mo para sa Panginoon, may panghihinat na sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, the Lord is always watching what you are doing in the sight of the Lord. The Lord is not blind what you are doing in the ministry. Tama po ba? Hindi po bulag ang Diyos. Kung minsan yung supervisor mo sa company nagbubulag-bulagan para makita yung nagsisip-sip na kasama mo, tama di ba? May mga ganon. Even though you are doing a good works, even though you are doing in the company, yung bang nauuna ka, ginagawa mo na lahat, pero you still not promoted in the company because someone is battering your manager. Di ba? Minsan may mga ganon. Dahil sa sip-sip, sila yung napupromote, sila yung nai-increasean. But in the sight of the Lord, you will not give a battering attention to the Lord. Hindi po tinitignan ni Lord yung mga ginagawa mong paninipsip sa Panginoon. Alam niya, di ba? And that's why the word or the praise, because you know that your labor in the Lord is not in vain, God knows what you are doing. Small things, big things, seen in the light of the Lord, in the eyes of the Lord. Amen. So many Christians, they think their service to the Lord too small and it not matters. But alam niyo mga kapatid, maliit man o bagay, sinabi ko sa inyo kanina, mayroon pong kahihinatnan sa harapan ng Panginoon. And today, let us say why your ministry is important in the eyes of God. Number 1 reason why your ministry matters to God. First reason, because, pakibasa po. Because God told you for a purpose. Sabi sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos at may plano ang Diyos sa buhay mo.
Again, ulitin ko mga kapatid, the first important reason why your ministry matters to God is because God called you for a purpose. Hindi ka tinawag ng Diyos na walang purpose. Hindi ka tinawag ng Diyos na walang silbi. Kung nakakarinig kayo sa loob ng tahanan nyo, wala kang silbi. Nasubuhan nyo na ba nakarinig na gano'n? Wala kang silbi. Yung mga naging karelasyon niya daw noon, sinabi, wala kang silbi. Dahil nung nag-post na sa Facebook, sabi niya, ito yung sinayang mo. Nakakamisakyan ha. Di ba? Ito yung binaliwala mo noon. Yung sinabi niyo walang silbi. Pinos, pati yung malaking bahay. Nakakita na yung gano'n? Mga kapatid, no? Yung sinasabihan daw na walang silbi noon, siya naman ngayon may sariling sasakyan, may sariling bahay, may magandang trabaho. Dahil minsan, sa tao, nakakarinig tayo ng sinasabi ng tao, words some people, even our families, even our relatives, even our close friends or friends, they're telling them, wala kang silbi. Pero sa Panginoon, ni kailanman, hindi ka sasabihan ng Panginoon na wala kang silbi. Kung ang tao nakakarinig kayo ng salitang wala kang silbi, in the mouth of God, wala kang maririnig sa kanila, wala kang silbi. Bakit ka dito ngayon? I just want to repeat our first reason, because God called you for a purpose. In the ministry, wala pong aksidente. Hello? Amen. Wala pong aksidente sa ministry, mga kapatid. Dahil lahat ay pinaplano ng Panginoon. Bakit ka napunta sa isang lugar na naging Kristiyano ka? There is a purpose. May nagaya sa iyo, may ginamit ang Diyos. Amen. Hindi ibig sabihin na sabi niya, Pastor, napasama lang ako. Ibig sabihin yung sinamahan mo, still God used him as an instrument or used her as an instrument para madala ka sa church. Amen. Pastor, wala akong naiambag, my Lord. At makikita mo ang sarili mo sa umaga ito. Ephesians chapter 2 verse 10. Ayan, ang sabi dito, for we are His workmanship. Ginawa po tayo ng Diyos, tama po ba? Ginawa ko ng nanay ko, Pastor. Ginawa ko ng tatay ko, Pastor. Baka yung sinabi niyo sa akin. Tama po ba? Parang layo naman sa logic nun, di ba? Sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay ginawa ng Diyos. Tama po ba? When God created the first man, sino po yung unang ginawa ng Diyos? Amen. Nung ginawa pa ng Diyos si Adan, nang sinabi niya, ginawa niya, diyan ka lang ha. Bahala ka din sa buhay mo. Hindi naman, di ba? Anong sinabi niya kay Adan? Nung ginawa niya si Adan? Sabi niya, walang ka-fellowship to. Tama? Walang partner to. Sabi niya, kaya malungkot ang tao pag walang ka-partner. Sabi niya, bigyan mo kayo isang example kung bakit malungkot yung walang ka-partner. Subukan kung tumatawang mag-isa. Paliwanag po sa akin kung bakit. Sige. Ha? Subukan kung tumatawang mag-isa. Ano sa tingin mo sa sarili mo? Sige, bigyan mo ako ng plan. Ha? Eh, paano kung may nakakita sa'yo? Alam niyo kung napakalungkot? Pastor, ito naman natin. So, we are speaking about ministry. Pag ministry, marami. Mga kapatid. Well, I'm not speaking about partner. I'm speaking about ministry. Diba? Tingnan mo mga kapatid, kapag marami kang kasama, minsan, nai-enhance ka rin. Diba? Na yung problema mo, nakakalimutan mo kung nandun ka sa ministry. Bakit? Na-uplift ka. At minsan, yung pag-a-uplift mo sa church, it give you, yung bang nabibigyan ka ng lakas. It give you strength.
to face your battles in life. Amen. And that's why when God called you a purpose, mga kapatid, sabi niya, Jesus, para magamit yung sarili mo for good works. Hello? Good works. Tinawag tayo para sa good works. Hindi para gumawa ng hindi maganda. That is the very purpose why God called you in the ministry, because God called you with a purpose, and that purpose is to do ano ba? Sige, ulit, pakibasa. For good works. Hindi ka tinawag para magmarites. Hello? Nandito ba tayo? Hindi ka tumawag dito para gumawa ng hindi maganda. And that's why when we speak about Christian, maraming natatakot sumali. Ay, ang daming bawal dyan. Ayaw ko yan. Tama? Kaya kapag nag-i-invite ka, nag-encourage ka para may sumama sa'yo, minsan sinasabi nila, born again. Daming bawal. Bakit? In the first place, when God called you, He called you for doing, that purpose is to do a good works. Bawal naman kasi yung hindi maganda doon sa ministry. Ano? Tama? Kaya minsan kapag naghihikahal ka sa labas, ayaw nila. Dahil alam na nila, when we speak about born-again Christian, may stop yung mga sinusunog na gawain. Tama? Yung pastor, may mga born-again naman. Ano yung born-again? Hindi born? Di ba? Mga kapatid, your purpose is you are God's workmanship created for good works. God called us to do good works. Ibig sabihin yung ginagawa mong kabutihan, may malaking naiambag sa Panginoon. Hello? Pag mo sabihin, Pastor, wala man lang ako na-share sa church, wala man lang ako naiambag sa church. If you are doing good works for your own life, it means your ministry, it matters to God. Why? Because God called you for a purpose, and that purpose can encourage someone else or somebody else inside your works, inside your plot, inside in the work of your family as well. Amen. Ang hirap ang gumawa ng good works. Yung nasa kwan sila, napapakinggan ko yung sa prayer meeting ba yun? Nakakahiya ba ang gumawa ng maganda o mabuti? Pero yung nandun ka, nagdi-disco-disco, masaya-saya pa, hindi ka nahihiya, di ba? Kaya minsan pag magti-testimony sa church, nahihirapang magsalita. Pero nung nag-chismis, straight. Di ba? Pero nung nag-testimony, ang dami naman yung pinagmamarikisan niya. Pero minsan alam niyo, yung doing good works is the very purpose why God created us. Amen. Alam niyo kung bakit nasira lang yung good works ng plano ng Panginoon? Because the enemy is trying to destroy your good works. Your attitude as a Christian is the enemy. Alam niyo, gustong-gusto ng kaaway na sirahan yung magandang ugali mo. Bakit? Kasi pag maganda yung ugali mo, maraming may ihalin sa'yo. Marami kang maiilawan. Tama? Kaya ang gustong sirahan ng kaaway is your good attitude. Mga kapatid, God called you for a purpose. At ano yung purpose na yan? Pag-ulit, to do good works. Kaya pala wala tayong makikita nagtuturo na when we become a Christian, wala akong pastor na nagturo. Sabi ko nga sa inyo, walang pastor na nagturo ng hindi maganda. Dahil kapag may pastor na tumayo nagturo ng hindi maganda, hindi yan mula sa salita ng Panginoon. Tama? Amen. Salita yan na kaaway mga kapatid. Amen. Sige kuya. Ministry is not just for pastors, but every believer has a role.
Hindi ibig sabihin ng pinag-usapan natin ay ministry ay para sa pastor yan. Hindi po mga kapatid. Ministry is not just a work of a pastor. Lahat po ng mga tumanggap, all of us who accepted the Lord Jesus Christ, we are all working in the ministry. Tama? May mga ministry tayo mga kapatid. May kanya-kanya tayong gawain mga kapatid. And that's why God does not make mistake. When God called you, nung dinala ka ng Diyos dito sa bahay-sambahan, hindi po nagkamali ang Panginoon. Huwag mo sabihin, ako, pumunta ako doon. Nautahan pa ako. Ay! Tapos yung nakautang sa akin, hindi nagbayad, mali ata yung napuntahan ko. Hello? Andito pa po tayo mga kapatid? Ulitin ko mga kapatid, God does not make mistake when you called you. Nung tinawag ka ng Diyos, dinala ka sa isang gawain sa ministry, hindi po nagkamali ang Diyos mga kapatid. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Balo-balok ko tinuha ng Bible. Cover to cover, subukan mong basahin ng Bible. Lahat ng tinawag ng Diyos, hindi nagkamali ang Panginoon. Mamapag-aralan natin o makikita natin naman. Lahat ng mga taong tinawag ng Diyos na mga nagreklamo na, keso hindi nila kaya, keso ganito, pero lahat nag-success. Dahil alam ng Diyos, hindi po nagkakamali ang Diyos kapag pinili ka ng Diyos. Ibig sabihin, when God called you, nung pinili ka ng Panginoon, hindi po nagkamali ang Panginoon. God will not make mistake. Kung hindi pinili tayo minsan na, ini-endorse mo ito. Minsan ang hirap mag-endorse na magtumuha ka ng endorse mo para magtrabaho. Ang dami ko lang na-endorse na nagtrabaho sa mga kampandaan pinagtrabaho ko. Lagi ako nasisisi. Ano ba naman yung in-endorse mo siya? Ang tamad-tamad. Mali ata yung tama na kuha mo. Parang walang alam sa ganitong paggawa ng ganitong trabaho. Kaya minsan alam mo, it is hard to choose someone you will be endorsed in a company na kapag minsan yung expectation nila ay wala, sino sisisihin? Minsan nagkakamali tayo sa mga napipili natin. Pero ang Diyos, hindi po nagkakamali ang Diyos sa pagpili. Yes, mga kapatid. Your gift, Pastor, wala akong gift. Wala akong gift. Ano ba pinag-uusapan na gift dito? Sige nga. Talent, gift, position are part of His plan. Ibig sabihin pala, when God called you, pati yung gift mo, yung kakayahan mo, kasama na. Yung talento mo, kasama na. Bakit still? And even your position. Because sometimes our position, it holds back us para yung pagtawag sa'yo ng Diyos hindi mo makuha. Bakit? Sometimes because of your position, yun yung nagiging chin mo. Yun yung nagiging, yung ba pumipigil sa'yo para sa gawin mo yung ministry mo. Kasi minsan may mananayo pag may mga posisyon. Diba? Excuse me. Pero alam niyo mga kapatid, yung position mo, yung talento mo, yung estado mo sa buhay, yung gift mo sa buhay, alam mo, kaya baguhin ni Lord yan eh. Kaya i-enhance ni Lord yan eh. Diba? Kaya i-restore lahat yan ni Lord. Makikita natin mamaya yung mga tao ginamit ng Diyos, mga kapatid na nagsabing walang kakayanan. But when they give their life to the Lord, biruin mo, kamang-kamangha yung mga ginawa nila. Nakakagulat yung mga ginawa nila. Amen. At the very illustration of this passage is a body has many parts. Even the smallest part, it matters. Ito po yung pinaka-the best na illustration. Yung parte ng katawan natin, kahit yung pinakamaliit na parte ng katawan natin, kapag hindi nagtrabaho, may mangyayari sa hindi maganda. Tama? Kapag yung pinakamaliit na parte ng katawan natin, hindi nagtrabaho sa katawan natin, alam mo mga kapatid, may mangyayari sa hindi maganda. And slowly, you will feel something not good in your physical bodies. And that's why, seem like in the ministry,
Maliit man o malaki yung ginagawa mo, it matters to God. Amen. Amen. Yun ang pagtawag sa iyo ng Panginoon. Kagaya sa katawan mo mga kapatid, subukan mo na yung parte ng isang katawan mo, hindi na nagtatrabaho yung pinakamaliit. O sabihin mo na lang yung ugat na malapit sa puso mo na napakaliit at hindi na pumitik. Ano mangyari sa'yo? Bulag, taka na yun. Tingnan mo nga, sabi ni Sister Jo, yung nanay niya gumagamit ng peacemaker. Alam mo ba kapag ang isang tao gumagamit ng peacemaker, doon na lang siya kumukuha ng hini niya. Yun na lang yung tumutulong sa puso niya para mag-pump. At sa atin ang paglalagay ng peacemaker ang mahal. Pag wala kang pera, mamamatay ka na lang. Yes, napakamahal po ang peacemaker. Yun na lang nagpapatibok sa puso mo, tumutulong. At kapag hindi na nagtrabaho yung peacemaker mo, patay ka talaga. May mga validator yun. Pinapalitan ng battery. Sinicheck up ka ulit mga kapatid. No? Kaya doon sa parte ng katawan natin, kapag pila kapalit ka nakikita mo, ano bang parte ng katawan natin na kapag hindi nagtrabaho, patay na tayo? Puso, di ba? Maliit man o malaki sa parte ng katawan natin hindi magtrabaho, may magagawang hindi maganda sa physical na katawan. Likewise, in the ministry, maliit man o malaki yung ginagawa mo, may magagawa sa harapan ng Lord. Amen. Hallelujah. Pakibasa ng mga kapatid. Alam mo si Isaiah, ito yung gusto-gusto ng tao tinawag ng Panginoon. Dito tingnan nyo I am the Lord, I have called you for a righteous. Tinawag pala tayo ng Panginoon for a righteous purpose. Not hindi po para gumawa ng pangit talaga. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid, si Isaiah, when God called Isaiah, nung sabi ng Diyos, naghahanap siya para magtrabaho para sa Panginoon. Alam nyo si Isaiah lang napakinggan kong tao nagsabi na, Lord, send me. Ikaw ba sasabihin siya, meron tayong Bible study sa bahay ni ganito. Pastor, sasama ako. Parang gano'n lang si Isaiah eh. Ako may idalhin mo, Pastor. Punta tayo, mag-evangelize lang sa ganitong lugar. Pastor, present. Pero yun ba? Tignan ko muna yung schedule ko, Pastor. Naku, parang may lakad ako. Di ba? But the purpose is a good work. Tama? Yung pagpunta mo sa Bible study na malaki, alam mo nung sa Pilipinas kami, ang lalahan ng Bible study namin. When I became a pastor in the Philippines sa La Union, yung Bible study namin, yung binibisita ko mga kapatid, tatawid pa kami ng ilog. Nakashoot ako lagi, di ako nagpapantalon. Dahil yung ilog, hanggang dito. Alam mo, ang laging sumasama sa akin, mga matatanda. Yung mahirap na dumaan sa ilog, sila pa yung mga sumasama. Yung mga malalakas ang katawan, sabi nila, andun, nagbabasketball. Yung iba naman nandun. Alam mo mga kapatid, yun yung mga good works dapat. Tama? Pag nasa Pilipinas na tayo, pagsama mo sa pastor para mag-Bible study, mag-evangelize, bumisita ng mga members, that is good works. Tama mo ba? Pero yung pagsama mo doon, na gumagawa ka ng kasiyahan para sa physical na katawan, masaya kasi pag physical na katawan ang pinag-uusapan, iba yung retribution ng katawan. No? But anyway mga kapatid, sabi ni Isaiah, I am the Lord, I have called you for a righteous purpose. Tingnan niyo yung kasunod. And I will hold you by your hand. Pag tinawag ka ng Diyos with a righteous purpose, hindi ka bibitawan ng Panginoon. At ang sabi niya, hahawakan ka niya, tutulungan ka niya. I will watch over you. At lagi kang tinitignan ng Panginoon. Basta mag-ubi ka lang sa pagtawag ng Diyos. At ang sabi niya, and I will appoint you to be a covenant of the people and a light of this nation. Nung tinawag si Isaiah, mga kapatid, gusto ko, nung sabi ng Panginoon na, sino yung isisid ko para magbigay ng prophecy? Sino yung isisid ko para mag-ministry? Alam mo si Isaiah, hindi nagdalawang isip na sabi niya, Lord, send me.
Then, immediately, the angel of the Lord, alam niyo yung ginawa ng angel of the Lord? Si Isaiah, hindi nagsabi na siya, ako ang gawin niyo. Alam niyo, sabi doon, it is a charcoal na nagbabaga na nilagay ng Diyos sa kanyang bibig. Bakit? God anointing. God anointing. Bakit? Gagamitin siya ni Lord para mag-declare, para mag-preach. Amen? Wala naman siyang alam. Pero nung nagsabi siya, God anointing. Dahil kapag gusto mo at tinawag ka ng Panginoon, hindi mapapahiya ang Diyos sa iyo, mga kapatid. Sa tingin mo, Pastor, parang walang nag-live sa buhay ko. Sa tingin mo lang yan. But if you are doing good works, because you are called for a righteous purpose, may nangyayari, mga kapatid. Amen. Number 2. Ayan, yung katawan, mga kapatid, basahin nyo yan, mga kapatid, napakaganda na ilustrasyon. Kapag yung isa hindi nagtrabaho, wala na. Sabi dito, even so the body is not made up of one part, but of many. Now, if the foot should say, because I am not that hand, I do not belong to the body. Paano na yung kamay? Paano makakakain yung bunga kung hindi magtrabaho yung kamay? Paano makakarating si mata? Paano niya mararating yung wall kung hindi naman sumama yung paa? Nakikita niyo, mga kapatid, yung teamwork? Di ba? Paano naman makakahawak si kamay kung walang mata? Tingnan nyo na lang yung teamwork. Di ba, mga kapatid? Ibig sabihin, maliliit, malalaking bagay na ginagawa natin, huwag mong sabihin na mas malaki yung ginagawa mo sa ibang tao. Makikita natin mga sa conclusion, mga kapatid. And the air should say, because I am not an eye, I do not belong to the body. It would not for that reason stop being part of the body if the whole body were an eye. Tignan nyo naman kung yung buong katawan mo, puro mata. Yung tsura. Ha? Parang pinya. O, di ba? If the whole body were an air, sabi nga, kung lahat ng katawan mo, lahat tayo nga. Imagine mo na lang. Magaling mag-dismiss yan. Makakasakot ko, malakas ang antina niyan. Which both the sense of his name be. But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just He wanted them to be. Kung ang mata ay trabaho, tumingin lang, dapat ang trabaho niya tumingin lang. Hello? Huwag niyang pakialaman yung trabaho na tainga. Dahil pag pinakaialaman niya yung trabaho ng tainga, trouble yan. Mga kapatid. Amen. If they were all one part, where would be the body be? As it is, there are many parts, but one body. Mga kapatid, tinawag tayo ni Lord with a purpose na may kanya-kanya tayong trabaho para sa ministry. Small, big, medium, or large yung ministry natin, pare-parehas lang yan sa harapan ng Panginoon. Amen. Sige, Kuya. Number 2. The second reason why your ministry, it matters to God, because God equipped you for ministry. Hindi ka naman uutusan ni Lord kapag hindi ka pa niya nai-equip. Remember, yung sinabi ko kanina, when God called Isaiah, nung sinabi ni Isaiah na, send me Lord, hindi agad pinadala ni Lord si Isaiah. Anong ginawa niya? Inanoint muna yung kanyang bibig, mga kapatid. Hindi ka ibig sabihin na, Pastor, send me. O sige, doon ka, mag-Bible study ka. Hindi ka naman wala ka pa ng pinag-aaralan, alangan naman yung sige. Anong sasabihin mo ngayon doon? Hindi parang kasalanan pa ng pastor, di ba? You need to. Amen. Sige, 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11 tayo, mga kapatid. Tinaibig ulit. Ang sabi dito, each of you should use whatever gift you have received to serve. Pakiulit po, mga kapatid, to serve others. Huwag mong sariliin yung gift mo. Kung mapagbigay ka sa sarili mo, dapat mapagbigay sa ibang tao. Kasi ang sabi niya, use your gift to serve others. Pastor, mapagbigay ako sa sarili ko lang. Yun yung gift ko, Pastor, eh.
Pero ang sabi dito mga kapatid, use your gift to serve others, mga kapatid. Sabi niya, as faithful stewards of God's grace, it is various form. If anyone speak, they should do as one who speak, the very words of God. Yung mapagsalita daw, mag-dismiss, pero dapat ang sinasalita, sabi niya, words of God ang ginagamit mga kapatid. If anyone serve, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ to Him. Ayan mga kapatid. Ibig sabihin, yung talento na binibigay sa atin ng Panginoon, mas lalong ini-enhance ni Lord. Amen. It means each believers is given a spiritual gift to serve others. Sino dito yung mga walang spiritual gift? Ano ba yung mga spiritual gift? Anyway, ano ba yung mga spiritual gift? Yung matulungin ba spiritual gift? Pastor, part of a good works. Tama naman. Pag matulungin ka, part of a good works. Tama mali. Yung nagpapautang pa, pastor, spiritual gift. Ba't kayo tumatawa? Pastor, part of a good works. Hello? Part of a good work. Ano pa? Sa tingin niyo yung mga spiritual gift, yung mga tumutugtog lang dito? Sige nga. Yung nagpapiano ako dito, spiritual gift ba to? Pwede namang hindi spiritual gift to kung ginagamit sa labas. Masasabi lang spiritual gift if you use it in the ministry. Yes. Ibig sabihin, may gift ka na. May gift ka na noon pa. Tama, di ba? May talento ka na noon pa, mga kapatid. But still, that is not a spiritual gift if you did not use in the ministry. Noon naman, hindi ka naman madamot. Kahit hindi ka pa nananampalataya, mapagbigay ka na. Pero nung ginamit mo para sa ministry, we call it a spiritual gift. Mga kapatid, pero noon naman, marunong ka na tumugtog. Hindi yung sinasabi ng spiritual gift until you did not use to the Lord. Until you did not dedicate it to the Lord. Until you did not give it to the Lord. Di ba? May pira ka naman na noon, tumutulong ka na. Hindi mo pwede sabihin na, spiritual gift ko yung pastor, tumutulong ako. No! Until you did not use it for the Lord, hindi yan magiging spiritual gift. Until you did not use it in the ministry, it is not a spiritual gift. Dahil lahat naman, kahit naman sino pwede magkaroon ng talentong marunong umawak ng gitara. Talentong magaling tumayo sa harapan. May minsan na yung mga hindi pa mananampalataya, pag sila tumayo, ang galing nilang pagsermon. Ang galing nilang gumawa ng mga illustration. Ang galing nilang mag-MC. Diba? Bumupunta ako sa mga party, mga kapatid, pag may nag-invite sa akin, nung nagbinyag ako, ang galing yung mga nag-i-speak sa harapan. But we could not say that they have the spiritual gift. Bakit? They're using not to the Lord. Magiging spiritual gift yan kapag ginamit mo yan for the ministry. Kung magaling ka naman ng kumanta noon, tama, pero yung kinakanta mo, Brother Lou, Brother Lou, Brother Lou, hey! Diba? Tapos ang ganda pa ng sayaw mo. Oh, may marunong ka ng kumanta. Then yun, may tatag mo spiritual gift. Diba? Pero nung ginamit mo para sa Diyos, ginamit mo para sa ministry, we call it spiritual gift. So bakit napupunta tayo doon na God called you kanina for a purpose? Then pangalawa, God called you because God equipped you for the ministry. Una, tinawag ka ng Diyos na may purpose. Tama po ba? Pangalawa, bago ka isising ng Panginoon, i-equip na muna. Amen. Alam nyo pa, galing kang kumanta. Pero, baka naman ang kantahin mo, yung kanta sa labas. Tama? Yes, magaling ka ng tumugtog. Baka naman ang tugtugin mo, yung tugtog sa labas. Yes, magaling ka ng magtampurin. Baka naman yung sayaw mo. Ano mangyayari? Diba? May iba ka sa ministry. Andun na sa'yo yung gift. Andun na sa'yo
kapatid. Alam niyo mga kapatid, you may feel inadequate, but God give grace and strength. Alam, sige kuya. Mga kapatid, beloved brethren, ministry is not about ability. Hindi yung pagalingan. Ministry is not about magaling ka, no. It is not about yung, ay, pag wala ako dyan sa church, wala nang magdadrama. Pag wala ako dyan sa church, wala nang magpapakanta. Pag wala ako dyan sa church, patay na yung church. Paano mo mamatay? Hello? Bakit pag walang kanta, walang service? Bakit pag walang kanta, wala nang mag-preach? Yung iba nga, pag wala ng pastor, makapatay na church, no. Hindi hayaan ni Lord yan. Mga kapatid, God will send somebody else, mga kapatid. And that's why ministry is not about ability. It is about availability, mga kapatid. Na wala tayong may pagmata sa Panginoon. Yes, kumplito ka na. Nandun na sa iyong talent, but still God will equip your talent. Uhulmahin pa yan ni Lord, mga kapatid, para mas magiging blessing ka sa ibang tao. Magaling ka ng kumanta, pero paghagandahin pa yan ni Lord, kasi ang gusto ni Lord, na kapag mag-worship ka, matatats yung puso nila. It is not about your performance. It is about God's presence. God's anointing. Diba? Iniisip pas natin, pag magaling na tayo, maraming mabibless ko. It is not about our talent. It is about the presence of God to bless people. Bakit kung nagpakanta ka, maraming umiyak, maraming na-bless, ikaw ba yung gumawa ng pagsabi sa kanilang mga isipan? You are only just an instrument. Diba? You are only just bringing the presence of God to people because God saw your heart that it is in line in the heart of God and connected in the presence of God, and that's why God showered in His overwhelming presence to the congregation. Ganun po ang Panginoon, mga kapatid. Will God equip you in the ministry? Ang daming mabibless. Kaya dapat, mga kapatid, huwag niyong sabihin na wala kayong ginagawa, pero kung available ka, gagamitin ka niyo. Kaya tignan niyo yung mga ginagamit ni Lord. Those people are available in the ministry. Yun po yung gusto ng Panginoon. But, mga kapatid, don't compare your gift. Hello? Don't compare your gift. Sabi nila, bakit pastor ako na lang nagbibigay ng malaki? Bakit siya maliit? Hindi na makapraise mo. Diba? Praise the Lord. Don't compare. Yung iba naman kasi, kinukompare yung binibigay nilang tulong para sa Panginoon. What you are doing in the sight of the Lord, alam niyo lagi kong sinasabi ito, this is the common mistake of believers. Bakit? They are telling what they are doing from the Lord. Dapat ang sinasabi natin, hindi yung ginagawa mo para sa Panginoon. Dapat ang sinasabi mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Yung iba, ay, alam mo, sis, ako na lang laging ginagawa ni pastor na nag-lead ng praise and worship. Alam mo sis, ako na lang laging nagawa sa Bible study. Praise the Lord sana nga, di ba? Pero si ganito, di ba lang magamit ni pastor? Di ba lang masabihan ni pastor? Alam mo bakit? Kasi ikaw yung ginagamit ni Lord. Ikaw yung may kakalanan para sa ministry na yan. And that's why don't compare your ministry to others. Pastor, mas magaling siya, siya na lang. Ano? Eh, paano ka naman mai-equip? Tama? Kung sinabi mo, Pastor, sa kanya mo na lang ibigay yung ushers, mas magaling siya, maganda yung sulat niya. Eh, paano ka naman mai-equip? Tingnan mo ngayong bata, nung una nung nagsusulat ng ABC, bako pa, diba? Dahil sa kanyang pag-aaral, slowly, gumaganda yung kanya panunula. Ganun po yung pag-equip sa ministry. Hindi naman biglaan, napaka-professional mo na. Yes! Okay, kuya.
Ayun. Bibigyan natin ng kapaliwanagan to bago natin ipasok ang portion. Ano dito mga kapatid? Alam nyo, the very one of the I like it, the very illustration in the Bible. Hindi dito pa po ba tayo mga kapatid? Yung buhay po ni Moses. Sino may nakilala si Moses? God called Moses with a purpose. Tama po ba? At ano ang purpose na gagawin ni Moses? Sige. Ha? Hindi po tinawag si Moses na walang purpose. God called him with a purpose. At ang very purpose why God called Moses is to bring back the Israelites in the place of Egypt to go back to the promised land in Canaan. Yan po yung ultimate purpose of God, why God called Moses. Napakaswerte nga ni Moses. Sinabi kong swerte. Alam niyo kung bakit? He speak to the Lord frankly. Ang sabi ng Diyos sa kanya nung pinili siya, Moses. Di ba? Talagang niya yung Moses. Napaka-blessed niya. Sinabi ng Diyos sa kanya. Ang sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw yung isisin ko para iahon yung aking mga tao papunta doon sa Canaan. Ano sabi ni Moses? Ano yung mga kapatid? Moses was hesitant. Ang sabi niya, Lord, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Marunong lang akong magkismis. Hindi ba nagsasalita yun? Hindi ba? Lord, hindi ako marunong kumausap ng mga tao. Ganun po si Moses mga kapatid. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya, yung promise ni Lord sa kanya? Ito yung sinabi niya, yung promise ni Lord sa kanya. Sabi niya, now go, I will help you as you speak, and I will teach you what to say. Ibig sabihin, God can give you wisdom when you stand in the crowd of people. Diba? Si Moses na nagreklamo na, hindi ako marunong magsalita, Lord. Hindi ako marunong magsalita sa maraming tao. Pero ang pinangako ng Panginoon sa kanya, now go, I will help you as you speak. Ibig sabihin, when God called you, when God used you to stand, ibang testimony, God can teach you what to say. God can teach you what to speak. Minsan nasasabi mo na lang yung bagay na lumalabas sa bibig mo na sometimes nagulat ka, bakit ko kaya nasabi yun? Bakit? Because God wants someone else to bless from your mouth. Tama? Wala opening prayer pa kanina mga kapatid, naramdaman na natin yung presensya ng Panginoon. Mula sa kanta pa lang kanina, naramdaman natin yung presensya ng Panginoon mga kapatid. And that's why when God called you with a purpose, first, He will equip you for the ministry. Amen. Kaya dito, si Moses, ang sabi niya nung una, Lord, I'm not eloquent. Hindi pa ako marunong mag-English. Pero nung tumayo naman siya, walang Tagalog. Nung nagsalita. O, diba? Because God will anoint you. Yan, pinamis niya kay Moses. Kung nagawa ni Moses yun, bakit hindi mo kaya magawa? O di sabihin mo rin yung kataga na, if others can. O, diba? Narinig nyo na ba yun? O, diba? Kung kaya niya, bakit hindi ko kaya? O, diba? Hindi yung talagang hindi ko kaya, pastor. O, diba? Wala na talaga yun. Number 3. Oh. Bakit na yung hinihintay nyo? Bakit na yung hinihintay nyo? Your ministry matters to God. The third important reason why your ministry matters to God, because God reward faithful service. Ang tanong, tingnan mo yung katabon mo, faithful ba yan? Alam nyo, mga kapatid, mula nang nagtrabaho ko dito sa UAE, within my 16 years in the UAE, sa lahat ng mga kampanyang pinagtrabahoan ko, nabibigyan ako dati ng award. Bakit?
Faithful sa trabaho. Pag naging faithful ka sa trabaho once, na naging faithful ka sa trabaho, ito una, hindi ka dapat malilate. Hello? Hindi ka dapat malilate. At dapat kahit wala yung amo, nagtatrabaho ka. Kahit walang CCTV. Dahil ang CCTV yung kasama mo. Yung mga nakakakita sa inyo ng CCTV. At sila yung magre-report sa mga amo. At kapag sila yung nag-report sa mga amo, mas magandang CCTV yung kasama mo sa trabaho. Dahil kapag sila yung nag-report sa amo na, ay sir, ito napakasipag nito, napakabait, napakapanto, nakita ko napakakumpal ko sa kanyang trabaho. Maaga kong pumapasok at pag umuwi talagang tinatapos niya yung trabaho niya ng mas. Kapag yun ang CCTV mo, you will get promoted. Kasi minsan yung mga amo, hindi naman sila tumutingin sa CCTV talaga eh. Baliwala lang sa kanila yan. Pag walang report, hindi at titingin. Pag may report lang sa kanan sila titingin sa CCTV kung masipag ka hindi. Sino ba naman babantay ng kahit ako babantayan ko ba yung mga empleyado sa dami? No? Alam niyo mga kapatid, yung tinatawag na reward faithful surveys. Tayo pa lang dito. Sa trabaho pa lang, hindi pa sa ministry. If we are faithful in our work, nagkakaroon tayo ng reward, di ba? Kaya minsan, may hadiah, kumakuha ka naman. Dahil nakita kasi na yung trabaho mo is maayos. Tama po ba? Faithful ka talaga sa amo mo. Na hindi kapag wala yung amo, nandun ka naman nakaupo sa sala. Sarap manood ng Netflix. O, di ba? Nung dumating na yung amo, kung ano yung pinupunasan, nandiyan yung amo. Punas na, baka mabasag yung salamin. O, di ba? Hindi yung faithful. Yun yung mga taong hindi faithful, mga kapatid. Alam mo, dito titignan ko natin si Kuya. Ito yung, alam niyo itong parable na to, papilang ko sa inyo mga kapatid at bibigyan natin ng kapatid. Ang sabi dito, his master replied, well done. The word well done, take note the word well done, ibig sabihin talaga appreciated. Amen. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Narinig nyo kanina yung sinabi ko sa inyo kanina, na maliit man yung tinatrabaho mo para sa Panginoon, it matters to God. Hindi ibig sabihin na, Pastor, umuupo lang ako, hindi lang ako sa mga bisita natin. Alam niyo yung pagbuti mo pag may bisita, nakaka-encourage yun. Hindi sa ministry. Dahil kapag may bisita, tinignan ka na, kami suot ka naman, kahit naman yung itsura ng mukha mo parang galit, parang hindi mag-release yung tama makakita sa'yo. Hello? Even in the work, lagi nilang sinasabi, wear your best smile. Hindi sinasabing pocket your smile. Bakit nila sinasabing pocket your smile? Sige nga. Alam mo yung ngayon? Pag sinabing pocket your smile, huwag kang tatawa. Pag sinabing wear your best smile, ibig sabihin dapat yung facial expression ng iyong mukha, nakakaakit. Nakakaakit. Kaya doon sa mga nagtatrabaho ng mga waiter, waitress, or hostess iba kasi yung hostess na trabaho sa atin, pero dito pag sinabing hostess ka, ikaw yung nandun sa labas, ikaw yung pag pumapasok yung mga kakain sa restaurant o sa mga part, sila yung mga tinawag na hostess. Sa atin naman pag sinabing hostess, ang pangit na trabaho! Pero hindi nila mga hostess dito professional. Sila yung nag-i-entertain ng guest bago pumasok. Sila yung, hi sir, how are you sir? What I want to for you? Dapat nakalinga ka lagi. Diba? Pero kapag yung mukha mo naman, yes, mga kapatid. No? Kaya sabi niya dito mga kapatid, you have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. Ibig sabihin pala kapag nag-success, dito wala pa sa ministrya, kapag nag-success pala yung company ng amo mo, kasama kang mabibeneficial. Kaya ako, pangit man o maganda yung pinagtatrabaho ko, lagi kong sinasabi, Lord, bless my company. Every time I go my division, I always utter to the Lord, please Lord, bless my company. Alam mo kapag na-bless yung company mo, nakita ng amo mo na lumalago yung company, kahit gaano kapangit kung ugali niya, magkakaroon yun ng saya sa sarili niya. E paano kung laging lugi? Di mas lalong lugi yung mukha.
Tama? Pero kung nakita nyo, gumaganda yung kita ng company, at least, mababawasan nyo pagkapangit ng ugali niya. Dahil magiging masaya siya sa pera. Lalo-lalo na pag hindi mananampalataya, pag perang pinag-usapan dumadami, nagiging masaya yan. Di ba? Baka magkaroon ka ng incentive. Amen. Kaya maliit man o bagay mga kapatid yung ginagawa natin, it matters to the Lord. Amen. Kaya dito mga kapatid, kung pag-aaralan po natin, God values faithful or faithfulness more than faith. Bakit? Yung servant na yun, God values faithfulness more than faith. Bakit? Yung servant na yun, ano pong ginawa niya? Sige nga, kanyang parable of the talents. Mark niyo ba yun? Yeah? Pinalabo niya yung maliit na binigay sa kanya. Siya yung pinakamaliit yung binigay sa kanya. Yung dalawa, ang daming binigay. Pero sa kanila, tinago. Pero sa kanya, pinalago niya at dumami. Amen. Kaya sabi dito, the parable emphasizes the importance of being a good steward of the gift. Resources and responsibilities as given to us. So the parable encourages us to delight or diligent and faithful in overcarrying tasks, no matter how small. Kahit maliliit lang yung tinatrabaho mo para sa amo mo. Ito, nagyan natin ng mga notes. What seems small on earth is great in heaven. Yung pagngiti mo sa isang bisita at na-bless at bumalik ulit, napakaliit na bagay. What seems small on earth is great in heaven. Tama? Sa tingin mong maliit, pero ang laki pala ng impact doon sa harapan ng Panginoon. This parable, God promises to entrust more significant opportunities to those who prove faithful in small matters. Maliit man yung tinatrabaho mo sa Panginoon, pero kapag na-prove mo naman ito, mga kapatid, parang binibigyan ka ng maraming promises sa Panginoon na opportunity para i-bless ka Panginoon sa buhay mo. Di ba? Lahat ng ministry po natin nakikita ng Panginoon. Sige po yan. Ayan, bibigyan ko kayo ng pala. Yan, tingnan niyo yung mga ministry niya. Nakikita yan ni Lord. God does not unnotice your ministry. God always notice your ministry. Ayun no? God is not unjust. He will not forget your work. Tingnan niyo mga kapatid. Napaka-clear. That's why God always notice your work in the ministry. Hindi ibig sabihin nakaupo ka lang at naglinis ka kanina, nagayos ka ng upuan, hindi napapansin ni Lord, no? That is a great ministry in the sight of the Lord. Kaya sabi niya dito, God is not unjust. Pag sinabi mo unjust, matuwid po ang Panginoon. Hindi po siya, hindi matuwid po siya mga kapatid. And He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help Him. Napakil, di ba? Hindi nakakalimutan ni Lord ang ginagawa mo sa Kanya. Yung tinatrabaho mo sa Kanya mga kapatid. Sige po yan. Kasi walang tayong oras. Ayan, conclusion na tayo pala. Oo, di ba? Ang paggawa kasi ng conclusion, pwede mong gamitin yung tatlong division mo para pagalo-aloin. Para po, maintindihan ng maayos. Ayan, pinagalo-alo ko lang mga kapatid. Sabi niya dito, conclusion. Your ministry matters because, una, God called you. Number two, God equips you. Hindi ka pababayaan ni Lord bago kanya gamitin sa ministry. Kung noon hindi ka marunong tumawa at mag-smile, bago kanya papunta ito sa ministry, bibigyan ka ng konting pakindat-kindat na rin. Diba? And if you are doing your ministry faithful, maliit man o malaki, God will reward you. Beloved brethren, don't be weak. Don't compare. Don't underestimate your role. Because your role in the ministry is small or big role, it matters to God. God bless you all po mga kapatid.